Ayon dito sa latest report na lumabas mula sa Spin PH, ay ito raw Converge Fiber XS ngayon ay ready na makinig sa mga offers ng iba't ibang team para makuha o matrade dito si Shawnee Winston. So ibig sabihin mukhang hindi talaga nagkasundo itong Converge at ang management ni Shawnee, kaya baka i-trade na raw to. Kaya malamang dyan pumasok ang San Miguel sa eksena. Alam naman natin na ang SMB ngayon ay naghahanap ng isang additional point guard na pwede nilang magamit dahil hindi masyadong epektibo itong si Wamit Yongson. Parang na-expose siya dito sa finals na hindi siya masyadong maasahan pagdating sa opensa at depensa. Kaya napilitang maglaro ng napakaraming minuto ang 40-year-old na si Chris Ross. Ngayon kung makukuha ng San Miguel si Shawnee Winston, malaking bagay yan dahil ito talaga yung point guard na magagamit nila. Bata pa to at syempre alam natin magaling to sa playmaking. Kaya pwedeng-pwede to sa San Miguel. Hindi na rin ako magugulat kung talagang susubukan ng SMB na makuha to dahil sa totoo lang, ilang teams ang pwedeng magbigay ng salary na gustong hilingin nitong si Shawnee Winston. Ayon dito sa mga lumabas na mga indicators, 700,000 a month daw ang hinihiling ni Shawnee Winston na salary. At alam nating lampas yan doon sa salary cap, pero sa ngayon mukhang ang SMC at MVP group lang ang pwedeng magbigay ng ganyang klaseng salary. Dahil kung ang Converge hindi ito willing ibigay, sigurado na itong Phoenix at Rain or Shine lalong hindi yan magbibigay ng ganyan. Kaya malamang if ever na matrade dito si Shawnee Winston sa SMB o kaya dito sa TNT siya pwede mapunta. Yun nga lang ang TNT, ang dami na nilang point guards ngayon. Nandiyan si Heading, si Nambatak, si Castro, si Aurin. So malamang ang mapuntahan niya na isang NLEX o kaya Meralco. Pero kung pag-uusapan natin kung sino nakalalamang, malamang itong San Miguel talaga. Pagdating dito sa mga pwedeng teams na puntahan niya, dito sa SMB malamang mapunta ito si Shawnee Winston kung ite-trade nga yan. Napag-uusapan itong mga trade. Alam natin na itong Terra Firma Jeep, hindi yan matatapos dyan sa ginawa nila. Dito sa, sabihin na natin magandang trade na nakuha ng Magnolia Chicken Templados kung saan na-acquire nila ang serbisyo nitong si P. Gomez de Leaño. Pagkatapos makuha itong si JDL, mukhang ito namang Terra Firma ngayon ay ready nang i-trade yung rights nitong si Christian Stan Hardinger pabalik dito sa Barangay Ginebra. Sino ba magugulat dito dahil ngayong alam natin na wala na si Jamie Malone, so mukhang nakita ng Barangay Ginebra na kinakailangan nilang kunin ulit ito si Christian Stan Hardinger. At baka nahimasmasan na ang dalawang panig at ito'y babalik na dito sa Gene Kings kung sakasakali. Kung makabalik nga ito si Christian Stan Hardinger dito sa Barangay Ginebra, aba magkakaroon na sila ng resolusyon dito sa kanilang problema pagdating sa big men. Hindi na masyadong sabihin natin mapapagod si Japit Aguilar dahil nandiyan na si Stan at pwede na mag full time sa power forward si Isaac Go at si Troy Rosario. Kaya sa tingin ko pwede talaga. Ang kinakailangan lamang syempre magkaroon ng masinsinang pag-uusap ng si Stan Hardinger at si Coach Tim Cone tungkol sa magiging role niya sa team. Dahil nung natrito si Stan Hardinger, hindi naman salary naging problema dyan. Kung hindi, mukhang yung role niya ang hindi nagustuhan ni Stan Hardinger. Kaya kinakailangan maayos siya ng mabuti. Ngayon, kung hindi naman makuha si Stan Hardinger, pwede namang ma-acquire ng Barangay Ginebra ito si Luis Anggalang o kaya yung draft pick ng Terra Firma. So marami pa silang options dyan na pwedeng magawa at makuha. Kaya magiging maganda to para dito sa Barangay Ginebra kung sakasakali nga na ma-acquire nila ang mga nabanggit na players. Kaya sa tingin ko, magiging okay rin to para sa Barangay Ginebra kung sakasakali na makuha nila itong si Stan Hardinger muli dito sa kanilang lineup. Pagdating naman dito sa PBA draft, mukhang merong mga lumalabas ng pangalan na sasali na raw na kumpirmado. Kabilang dyan of course itong sila Will Gozum, si Juan Gomez de Leaño, ito si CJ Austria, si Joshua David, kabilang yan doon sa mga nabanggit na players na sigurado nang mag-a-apply sa draft. At pati na rin itong si Ira Patelier ay sasali na rin. Ngayon, hindi pa natin natitiyak itong ibang mga pangalan. May mga reports na lumalabas na baka daw si DJ Fender ay umatras na. Hindi pa kumpirmado yan, pero malaking bagay kung aatras to si Fender at mukhang ang dahilan dyan ay yung 3-year ban down na gagawin ay i-implement ng PBA. Na isa pang pangalan na malamang na sumali sa draft ay si CJ Lane na matunog din na baka maging top pick. At of course, alam natin si Jason Brickman. Kaya marami pang ibang pangalan na pwedeng sumali kahit yung mga ibang matunog dati katulad ni Darren Mayo,
itong si Remy Martin at yung iba pa, baka hindi na tuluyang mag-apply dito sa draft. Pero yung iba sigurado na mag-a-apply pa. At alam natin na magkakaroon na ng tinatawag na posisyonan yung mga teams para ma-acquire yung mga top talents. 1 week na lang bago mag-expire yung deadline sa pag-a-apply dito sa PBA draft. Kaya kinakailangan, sabi nga nila, madaliin na yan ng mga mag-a-apply para masiguro na sila talaga ay mapipili na. Dahil wala na extension yung deadline ng application ng mga rookies. Kaya magiging matindi talaga yung sabihin nating jostling for position ng mga PBA teams. Sa ngayon, nananatiling number 1 sa draft pick Terra Firma, number 2 ang Phoenix, number 3 ang Blackwater, number 4 ang Northport, at pang number 5 itong NLEX Road Warriors. So, iyan ang magiging arrangement so far, unless of course, biglang magkaroon ng mga trades bago magsimula ang PBA draft. Pagkatapos na makuha nila itong si Javi Gomez de Leaño, hindi pa yata tapos itong Magnolia at Chicken Templados to sa mga trades nila. Dahil mukhang ang Raynor Shine Elasto Painters daw interesado rin na gumawa ng mga trade. Dahil sa ngayon itong ROS alam natin na maganda yung lineup nila sa kasalukuyan dahil 100% ready na itong si Luis Villegas. At alam din natin na ready na rin itong si Boberga at si Felix Lemeti na maglaro. Kaya ibig niya sabihin, kumpleto na yung lineup ni Coach Yeng Guiao. First time itong mangyari sa mahabang panahon. Kaya sa tingin ko magiging okay ang kalalabasan ng Raynor Shine Elasto Painters kung sakasakali nga na itutuloy nila yung kanilang magandang development. Last season nakatatlong semifinal sila, so mukhang yan daw ang goal ngayon ng ROS na maulit ito. At syempre kung malalampasan at makaabot sila sa finals, bakit hindi ang gandang development yan para dito sa ROS. Kaya sa tingin ko magiging mas maganda ito para sa Raynor Shine. Pati na rin sa PBA in general kung magiging sabihin natin consistent yung mga independent teams. Dahil para hindi naman palaging SMB at TNT at Hinebra ang naglalaban sa finals dahil ilang conferences na para sila lang ang nagpapalit sa kampyonato. Kaya nga ngayon sigurado na magiging okay na tong PBA kapag mas gumanda ang laro nitong Raynor Shine Elasto Painters. At syempre alam naman natin na ito si Coach Yeng Guiao, hindi yan padadaig pagdating dito sa mga posibleng trade na gawin nila sa kanilang lineup. Kaya asahan natin na magiging itong PBA ay magiging supportive yan dito sa mga moves ng ROS. Dahil kinukonsidera sila ngayon na top independent team lalo na at itong Converge. Mukhang medyo humihina yung kanilang lineup dahil sa mga questionable moves na nangyayari dito sa management nila. Pero ang ROS, okay pa rin. Binabati natin yung ating mga regular na taga-subaybay katulad ni Joshua Giray, Espejo at Rosales family. Pati na si Michael D, si RG Bueno, pati na si Anthony Alon, Katsakino Dukusin, Dalmacio de Guzman, si Malyari Mascarinas, pati na rin yung iba pa nating mga regular na taga-subaybay katulad ni Dexter Domer, Ireneo Salangsang, Michael D at Enju.